Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Meron po tayong hawak na Bible. Ito'y Biblia galing po sa Gideon International. Ayan. Yung grupo po ng mga Kristiyanong Gideon sa ibang bansa, nag-share po sila ng mga pera nila at nagpalimbag po sila ng Biblia sa iba't ibang lingwahe. At ang grupong ito ng Gideon ay namimigay ng Bible sa lahat ng bansa. Hotel, mga sundalo, estudyante. Yan. Kaya wala na pong may dadahilan ng tao na hindi sila makabasa ng Biblia. Actually, itong hawak kong ito, galing sa mga sundalo ito. Kasi po yung si Brother Harchi, ang trabaho po nila, kumukuha sila ng basura. Garbage collector. Naka-assign sa mga sundalo sa may Pasay. Ang daming ganito. Siguro, hindi nila naman nila gagamit. Kaya, binigyan niya ako ng isa. Kaya isang ginagamit ko paminsan-minsan. Kasi manipis lang siya, New Testament lang siya. Minsan kailangan ko yung mga talata ng Old Testament. Kaya gumagamit din naman ako ng Old Testament. Bago tayo mag-aaral, tayo muna po'y mananalangin. Hingin ang tulong ng Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, buksan mo po ang puso't damdamin ng mga taong nanonood, nakikinig ng video ito, upang lubos na maunawahan ang iyong turo't aral, sapagkat ang iyong turo't aral ay ang aming buhay at ang aming pagkain pang-espiritual. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa Roma 13, ganito po nakasulat. Babasahin ko Roma 13:1 hanggang 5. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino po ang pinuno ng pamahalaan? Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang pamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. O maliwanag. Yang eleksyon po pala, ginagamit ng Diyos ang mga tao kung sino ang ganyang gustong ilagay na mamumuno sa bawat bansa. No, yan. Kaya yung umiiral na pamahalaan, sabi niya, Diyos ang nagtatag. Through election. 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. So, pag kinakalaban mo pala ang gobyerno, kinakalaban mo ang Diyos. At lalapatan ng parusang sino man lumalaban. Yan. Kaya nga meron tayong hukuman. Halimbawa, merong nag-aaklas. Yan, pwede silang kasuhan ng sedisyon para magkaroon ng katarungan. Ang sinong gagawa niya? Siyempre, gobyerno. 3. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Hindi ibig sabihin ang nilagay ng Diyos bilang Pangulo ay nakakatakot na tao. Hindi. Sabi niya, matakot ka lang kung ang ginagawa mo masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. O, pag mabuti naman pala ginagawa mo, hindi ka dapat matakot sa gobyerno.
Halimbawa, kumikita ka, hindi ka nagbabayad ng bis, pwede kanyang kasuhan through BIR, commissioner. Pero kung nagbabayad ka naman ng bis, wala kang problema. Ibig mo bang huwag matakot sa namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Hindi ba yung mga, naalala nyo po ba yung ano? Naalala nyo pa ba yung yung sa tax nung araw sa panahon ni Chris. Number 1 si Chris po sa Pilipinas eh. Taxpayer siya. Pinaparangalan po siya ng gobyerno. Yun, sabi rito, pinaparangalan. Yung gumagawa ng mabuti. Okay? 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. O yan. Tiniyak niya nang gumagawa ng masama talagang parurusahan. No? Anong nakalagay? Sila'y lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Hindi pala siya ikasasama mo. Hindi siya ikasasama mo. 5. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ang matuwid. Matuwid pala sa paningin ng Diyos kung ang isang tao nagpapasakop siya sa pamahalaan. Pag nagpasakop sa gobyerno ni Bongbong Marcos, nagpapasakop ka sa Panginoon Diyos na naglagay ng gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan niyo po ang nangyayari sa ating paligid. Yung Iglesia ni Cristo, ito wala tayong personalan dito, wala tayong political color dito. Yung Iglesia ni Cristo, pakialamero yan sa gobyerno. Maraming sinasabi yan. Kung minsan nga, kung mapapanood mo yung mga video nila, yung tagapagsalita nila, si Edwin Sabala, minsan meron akong nabasa sabi niya ang gobyernong ito hindi na nakikinig sa amin. Aba, sino ba kayo, Edwin Sabala, para pakinggan ng gobyerno? Hindi kayo dapat pakinggan ng gobyerno, kayo ang dapat magpasakop sa gobyerno. Pakialamero kayo eh. Naalala nyo ba si Sara noong 19th Congress? Nung inimpeach siya? O ba nagrally? Kaya kasi nga mga Duterte, humingi sila ng tulong sa INC sa kanilang political ambition. Yung kasi ang INC kasi kung bumoto, kahit magnanakaw ka, pumapatay ka ng tao, pag sinabi nilang dala kanila, dala kanila. O nagkataon, dala nila ang mga Duterte. Kaya, nung inimpeach siya, 19th Congress, nagrally sila against, laban sa impeachment ni Sara. Ano yan? Nagpapasakop ba sila? Hindi sila nagpapasakop, kundi kinakalaban nila ang Diyos. Meron tayong konstitusyon na kapag ang isang impeachable official kagaya ng Vice Presidente, Presidente, bakit? Magbingi-bingihan ka na lang, magbulag-bulagan ka kahit magnanakaw siya? So, hindi nangyari ang impeachment na sa pangangasiwa ng Manichis Escudero. Pinilipit nila na pinilipit ang impeachment hanggang sa nabahon sa hukay. Sa pamamagitan naman ng Korte Suprema na yung mga maestrado doon, karamihan doon, 90% o 99%, ang naglagay doon si Duterte. Kaya yung 19th Congress na impeachment ni Sara, tuluyan na siyang nabahon sa hukay.
Ngayon, naalala nyo ba yung sinasabi nilang mga Marines, 18 Marines? Yung pala, hindi pala talagang Marines ang ngayon. Meron doon, 3 pala, retiradong Marines. Meron doon pala, iba, Army. Yung iba doon, civilian sila, driver, apat. Yung iba ron, na-dismiss sila from the service. Kaya sila nawala. Meron pang isang Marines na sinabi ron, naka 10 buwan lamang siya. Marines na siya. Hallelujah. Kaya nagsalita na po yung grupo ng Marines na totoo. Hindi sila dapat tinatawag ng Marines sapagkat kung meron kang ginawang kapalpakan, hindi mo dapat dala-dala ang pagiging Marines. Ngayon anong tawag sa kanila? Basurero. Marites. Ito po ay dala ni Mike Defensor, dating congressman ng Quezon City. Si Mike Defensor. At ang kausap naman niya sa Senado, walang iba kundi si Rodante Marcoleta na miyembro, handog sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Ang totoong original na apelyido ni Felix Manalo po, Isagon, hindi Manalo. Na itinatag niya ang Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, hindi tinatag ng Diyos ang Iglesia ni Cristo, kundi tatag ng tao ayon sa kanilang rehistro. At dahil sila po ay sa aral nila, kaya tinatawag silang Antikristo, sapagkat si Kristo sa kanila, hindi Diyos kundi tao gaya natin, gaya nila. Pero kung sa Biblia tayo magbabase, sila ay Antikristo sila. Bakit? Meron kong babasahin about Jesus Christ. Hindi raw Diyos si Jesus. Hindi raw Diyos. Pero sa Biblia, Diyos po si Jesus. Dito sa unang 1, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at naipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya, pinatotohanan sa inyo at ipinangaral namin sa inyo. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Yan po yung unang 1, 1 hanggang 4. Lipat naman tayo sa unang 1 chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tunay bang Diyos si Jesus ayon sa kasulatan? Opo. Pero sa kanila, hindi po tunay na Diyos si Jesus sa kanila, kundi tao na gaya natin. Kaya Antikristo po ang itinayo ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Pag Antikristo ka, natural kalaban mo si Kristo at ang kakampi mo ay walang iba kundi ang Diablo o Satanas. Bakit hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos? Ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 4:4. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Yung Diyos po,
capital D yun. Binulag sila nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan. Anong sabi po rito? Binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sino yan? Si Satanas po ang tinutukoy ni Pablo dyan. Tinatawag din pong Diyos ng kasamahan itong sino? Satanas. Binulag po ni Satanas si Felix Manalo Isagon. Kaya hindi po siya sumasampalataya na si Jesus po ay tunay na Diyos at yan ay nakasali sa kanilang doktrina. Balik tayo sa 18 basurero marites. Alam niyo po anong trabaho nitong 18 ito? Magbuhat nung sa 19th Congress. Sa 19th Congress pa lumabas sa mga yan eh. At ngayon 20 Congress na tayo. Walang ginawa yan kundi sirain ng gobyerno. Meron po silang kaso. Ang dami nagkaso sa kanila. Lahat na lang. Pinagbibigyan daw nila ng malitang may pera. O, sinong binigyan nila? O, nandyan na si Laurel Legarda. Andyan si Father Flavi Villanueva. Nandyan na si Congressman yung pastor sa District 6 ng Maynila, Benny Abante. Binigyan daw nila si Congressman Joel Chua. Binigyan daw si Pangulong Marcos. Binigyan daw si lahat na lang binigyan nila ng maleta ng pera. Si Laila de Lima. Ang problema, wala silang ebidensya. Wala silang ebidensya. Binigyan daw nila si Lacson, yung staff ni Lacson. Matagal na palang patay. Binanggit pa nila yung pangalan ng patay. Tingnan nyo po yan. Destabilizer sila ng gobyerno. Grupo ni Mike Defensor yan. At ang kanilang abogado ay si Baligod. Kandamali-mali po sila. Naglulubid sila ng kasinungalingan. Magbuhat na lumitaw na yan. Wala nang ginawa kundi maglubid ng kasinungalingan. Pabago-bago ang kanilang mga pagsisinungaling. Kailan lang nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee kuno ni Rodante Marcoleta. Naglubid na naman sila ng kasinungalingan. Kasama yung abogado nila. Ako nakapanginahing abogado, naglulubid ng kasinungalingan eh. Dapat madisbar ito eh. Si Baligod. Ngayon, yung totoong Blue Ribbon ng Senado, pinamumuno ni Senador Tulfo, Erwin Tulfo. In-invite sila. Aba, nagpunta nga sila ng Senado, hindi naman sila dumalo. Tumuloy sila sa tanggapan ni Robin Padilla. May bandera pa nga doon sa likuran ni Robin Padilla eh. Kita nyo? In-invite sila, pumunta sila, pero hindi sa Blue Ribbon Committee. Doon sila pumunta sa opisina ni Senador Padilla. Alam nyo, nakapanginayang ganyan po talaga. Sino si Rodante Marcoleta? Andog sa Iglesia ni Cristo na kampon ni Satanas. Kasi hindi sila naniniwala kay Cristo, Diyos eh. Kaya naturalmente kay Satanas sila, yan ang gusto naman ni Satanas eh, kalaban si Jesus. O hindi ba nagkadebate si Jesus at si Satanas, chapter 4 ng Mateo? Nung inaralan ni Jesus si Satanas, lumaya si Satanas, hindi nakatagal kay Jesus. Anong involved dyan? Pera.
Ang masakit ito, si Saldico, ang sabi empleyado na raw yan. Empleyado na raw yan. Ayaw naman umuwi. Ayaw naman siya mag-testify. Nung pa, pinauwi na siya. Ayaw niyang umuwi. Para magpatuto patungkol sa mali-malitang kwarta, pera, na pinamumudmod nitong basurero. Hindi sila totoong sundalo. Kung meron man totoo doon, yung tatlo, may retirado talaga palang Marines doon. At ang nag-recruit sa kanila ay isang general. Di na pangalanan kung sino yon. Anong pinag-uusapan? Pera. To destabilize the government of Marcos. Yan ang trabaho nila ngayon. Na proud naman si Rodante Marcoleta. Kawawa ang mga taong ito. Ano kayang sasabihin nila pag napapanood ng kanilang mga anak? Tatay, ba't ganun? Iba-ibangin yung mga salita. Noong una, yung pinadala nila ng maleta, ba ngayon, hindi na nila binabanggit. Ang masakit, si Senador Loren Regarda, noong una, sinabi nila, pinadala ng maleta. Ngayon, ano sabi ni Loren Regarda? Mga bayani! Bayani daw sila ng, ang bayani lumabas sa gobyerno, ay lumabas sa ibang bansa, pinagtanggol ang gobyerno. Ito hindi pinagtatanggol ang gobyerno winawasak ang gobyerno Kasama nila si Marcoleta, na tuwan-tuwa naman, siyempre. Tingnan nyo. Nagpapasak ba sila sa itinatag ng gobyerno ng Diyos? Hindi. Destabilizer nga po sila. Destabilizer. Sinisira nila ang gobyerno pinatatakbo ng Diyos sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, hanggang dito na lamang po. Ito inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Lagi po kayong manalangin. Dahil ng bansa natin, ang klima ng ating panahon, paiba-iba na po. Kaya magdasal po kayo, himingi kayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Amen? In Christ alone.